Ang bango ah. Yung paborito mo yan na pritong tinapa, sunny side up egg, kamatis, Oh. at sinangag. Sarap. Mukhang mapaparaming kain ko nito. Ay, dapat lang. Kasi tiyak na hindi ka na naman makakakain mamayang tanghali kapag marami nang namimili. Oo nga. Araw ng pamamalengke pa naman ngayon. O siya, sige na. Kumain na tayo. Sige, umpisahan ko na ito. Opo. May tao. Opo. Parang pamilyar ang boses ha. Teka, sandali lang, ha? Sandali! Oh, Ronnie? Carmina, si parang Alvin, andyan ba? Oo, alika, pasok ka. Nako, saktong-sakto. Nag-aalmusal kami. Sumabay ka na. Anak ko, hindi na. Napadaan lang ako. Pare, Hoy, pare. kakain ka. Ang bango ng ulam nyo, ah. Kumain ka muna, halika. Huwag na. Nagmamadali ako, eh. Gusto ko lang personal na iabot sa inyo itong invitation. Oh, para naman saan ito? Oh, binyag! Binyag na nung pangalawa mo? Oo. Dumalo kayo, ha? Oh, buti ka pa pare. Nakakadalawa ka na. Pare, panapanahon lang yan. Kayo nila nang susunod niyan. Tiwala lang. Sana nga, Ronnie. O, sige. Mauna na ako, ha? Hoy, punta kayo, ha? Oh, sige pare. Ayaw mong kumain eh. Sunod na lang. Tara na, kain na tayo. Alam mo ba si Ronnie dati? Ang hilig niyan, mangopya nung nasa kolehiyo pa kami. Tapos, madalas magkating classes yan. Ang tatay niya, sugarol. Kaya nga, nabaon sila sa utang. Tapos ang nanay niya naman, nag-asawa ng iba. Iniwan sila. Oh, bakit sinasabi mo yan sa akin ngayon? Hindi naman ganyan ang family background natin, di ba? Yung mga estudyante tayo, matitino naman tayo, di ba? Alvin? Pero bakit sila binibiyayaan ng Panginoon? Bakit tayo hanggang ngayon naghihintay pa rin pero wala namang dumarating sa atin? Para tayong nasa disyerto na naghihintay ng ulan. Subukan mo na kasi to. Sinasabi ko sa'yo, meron na nga ako 5 kliyenteng bumili. Yung isa tumawag sa akin nung isang araw. Tapos yung isa, tumawag, buntis na daw siya. Yung isa naman kahapon. Pwede ba, Tessa? Bakit ba kasi ayaw mong maniwala? Di ba gusto mong magkaanak? Gusto mo ba ako mabuntis o gusto mong makabenta? Pareho. Ay, pwede ba umalis ka na? Marami pa akong paperwork. Ate! Umalis ka na. Kung ayaw mo magalit ako. Okay, sige. Eto nga pala, iiwan ko sa'yo yung isang banig. Dalhin mo na yan. Kung ayaw mo, itapon kayo sa basuran. Sige na. Sige na! Oo, sungit. Ang pasensya ko. Konting-konti na lang. O ma, hindi kayo nagsabi na pupunta kayo. Ay, sorry. Nakalimutan ko mag-text. Kanina pa po ba kayo? Hindi naman. Ayos lang. Kausap ko naman yung kapitbahay nyo kanina. Pasok kayo, ma. Wala pa rin nagbabago sa bahay nyo, no? Napakatahimik. Wala man lang kalat. Halatang walang bata. Ma, Eto nga pala. May dala ko para sa'yo. ano to? Binili ko yan doon sa kaibigan kong albularyo. Mga ugat yan ng puno. Inumin mo tuwing umaga. 1 kutsara lang. Ang sabi niya, 1 buwan lang na kutsak. Magbubuntis ka na. Tapos, huwag ka masyadong sub-sub sa trabaho. Kailangan nakakapagpahinga ka. 30 anyos ka na. Tandaan mo yan. Dapat magbuntis ka na kasi mahirap magbuntis kapag matanda na. Ma, O bakit? naiintindihan ko naman po ang pagmamalasakit ninyo sa akin, sa amin ni Alvin. Pero kapag ganito kayo, lalo lang ako napipressure, nasa-stress. Alam niyo ba yun? Wala naman ako ibang intensyon, kundi ang tulungan ka para magbuntis ka na. 5 taon na kayong kasal ni Alvin ko. Hindi pa rin kayo nakakabuo. Nung isang buwan, may binigay din kayo sa akin. Ay,
Mariosep, peki naman kasi yung nabili ko eh. Ang ibig ko pong sabihin, bakit parang pakiramdam ninyo, ako ang may problema? Hindi naman yun ang iniisip ko. Ikaw ang babae. Ikaw ang magdadalang tao. Kaya ikaw ang inaalagaan ko ng gusto. Kaya ko naman pong alagaan ang sarili ko, Ma. Ano? Pasensya na kayo. Pero sana, huling beses na itong pagdadala ninyo sa akin ng mga ganitong herbal. Uulitin ko ho. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Alvin, ayan na ang bihisan mo, ha? Nilabas ko na. Totoo ba? Ang ano? Sinagot-sagot mo raw si Mama. Ano? Tumawag sa akin kanina. Masama ang loob. Hindi ko siya sinagot-sagot. Sinabi ko lang sa kanyang nararamdaman ko. Alam mo namang matanda na yon, sensitibo na. Dapat pinagpapasensya mo na lang. Nagmamalasakit lang naman yun sa atin lalo na sa'yo. Ay, bakit ako? Ha? Bakit ako, Alvin? Hindi ba ako sensitibo? Hindi ba sumasama ang loob ko, ha? Kanina pa kayong umaga. Sinimulan mo kaninang umaga. Kanina tanghali si Tessa. Ngayong hapon si Mama. Tapos ikaw uli. Ano ba akala niyo sa akin, ha? Robot? Hindi nasasaktan? Bakit nagtataas ka ng boses? Dahil punong-puno na ako sa inyo lahat! Pinaparamdam niyo sa akin na parang mortal na kasalanan ang hindi magkaroon ng anak. Bakit? Ha? Kasalanan ko ba? Kontrolado ko ba ang sitwasyon? Ang sitwasyon- Kahit gustuin ko ba mabuntis? Kung ayaw ibigay ng Diyos, wala akong magagawa! Carmina! Huwag niyo iparamdam sa akin na parang ako ang may problema, na parang ako ang dahilan kung bakit 5 taon na tayong kasal, wala pa rin tayong anak! Dahil ang sabi ng doktor, pareho tayo walang diferensya! Isa pa, sa tingin niyo ba, kayo lang ang naiinip, maghintay doon sa bata? Ha? Ako ang babae! Ako ang magdadalang tao! Kaya mas mabigat para sa akin tanggapin na kahit anong gawin ko, hindi ako mabuntis-buntis! Paring Alvin! Pare, Buti nakapunta kayo. Asa si Carmina? may pinuntahang importante kaya hindi nakasama Ganon ba? O sige, maupo ka. Magpapakatid na lang tayo ng pagkain mo dito. O sige, okay lang ako pare. Pare, may pinuntahan ba talaga si Carmina o nag-away kayo? Mukhang ibang aura mo ngayon eh. Ewan ko ba pare, nitong mga nakaraang taon, madalas kami magtalo ni Carmina. Dahil ba yan sa hindi pa kayo magkaanak? Pinipilit naman naming intindihan ang sitwasyon pero madalas nagbabanggaan ang paniniwala namin. Alam ko na, beer ang kukunin natin at hindi pagkain na makapag-usap tayo na maayos. Pasensya ka na pare Ngayon pa talaga ako maglalabas ng sama ng loob. Ayos lang yun. Para ano pa't naging magkaibigan tayo. Carmina, 1 linggo ka na rito sa bahay. Hindi ka ba uuwi sa inyo? Ayoko muna, Tay. Sige, ikaw ang bahala. Mabuti nga para may kasama ako rito. Mahirap itong ganitong mabiyudo na maaga. Ngayong matanda na ang mga anak mo, wala ka nang kasama. 5 taon na rin wala si nanay. Namatay siya halos 1 buwan pa lang pagkatapos namin ikasal ni Alvin, di ba, Tay? Oo. Madalas nga ako nangungulila sa kanya ngayon eh. Nararamdaman ko kung paano mag-isa. Madalas din naman kami mag-away ng nanay mo noon, pero ganun talaga ang mag-asawa. Masusubukan mo kung talagang mahalaga sa iyo ang tao
Kung siya pa rin ang pipiliin mo makasama, kahit hindi na kayo gaya ng kabataan ninyo, na parang hindi mapaghihiwalay. Darating at darating ang panahon na hindi ka na makararamdam ng kilig sa asawa mo. Hindi ka natatalon sa tuwa kapag uuwi siya galing sa malayo. Hindi ka na magpapagwapo o magpapaganda para sa kanya. Nagbabago ang pagmamahal kapag lumilipas ang panahon. Lalo na kapag may mga pinagdaraanan kayong pagsubok. Sasama ang loob ninyo sa isa't isa. Pero sana, bago lumubog ang araw, mag-ayos kayo. Huwag ninyong patagalin. Dahil maikli lang ang buhay. Hindi mo alam, baka bukas wala na ang iyong asawa. Nasusubok ang pagsasama ninyo ni Alvin ngayon dahil hindi kayo magkaanak. Sana na may huwag kayong susuko sa isa't isa. Dahil sumumpa kayo sa altar nang ikasal kayo na magsasama sa hirap at ginhawa. Mauna na ako sa inyo. Dadaan muna ako sa fruit stand. Bibilhan ko ng prutas si tatay. Carmina, Alvin, anong ginagawa mo dito? sinusundo ka. Ayoko umuwi sa bahay. Galing na ako kay tatay. Sabi ko susunduin kita. Kinuha ko na rin din ang mga damit mo. Sorry na. Patawarin mo na kami kung masyado ka namin pinapressure. Sorry kung nakakaligtaan namin i-consider ang damdamin mo. Ilang beses na ito nangyari. At ilang beses ko na rin humingi ng tawad. Pagkalipas ng ilang araw, nauulit lang naman eh. Pangako, hindi na mauulit. Sina, muwi ka na sa bahay. Hindi ako sanay na hindi ka sabay kumain at kataping matulog. Alam kong napakarami kong pagkukulang sa'yo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako sa'yo, Carmina. Oh, Tessa, napadalo ka. Nako, bibenta na naman yan ang supplement niya. Grabe ka naman, ate. Pwede bang namiss lang kita? Bakit? Bakit mo ako mamimiss? Wala nga. Binisita ko lang kayo. Pinupunta ka yata dito ni tatay para i-check kung okay na kami ng Kuya Alvin mo eh. Secret. Para mag-isip ka. Sabihin mo kay tatay, sinusunod ko naman ang mga payo niya. Kaya hindi na uli maglalayas ng bahay ang ate mo. Anong payo? Bakit? Ano bang sinabi ni tatay sa'yo? Oh, secret din para mag-isip ka. Pareho talaga tayo, kuya, ng wavelength. Ewan ko sa inyo. Ate, habang wala ka pa namang anak at hindi ka pa masyadong busy. Hindi! Ayoko. Hindi ko po nga sinasabi. Alam ko na iaalok mo sa akin, pwede ba? Alam mo, hindi ka supportive na kapatid. Tessa, ako na lang ang alukin mo. Talaga, Ano ba yan? kuya? Oo, sige. Yan, kayo ba? Gusto mo maging downline ko? 2,000 lang naman ang i-invest mo. Ayoko rin. Ay, daya mo naman. Kapag nakabili ako ng kotse, makikita nyo, hindi ko kayo pasasakayin. Carmina, kanina ka pa duwal ng duwal ah. Doon yata sa kinain nating leftover na ulam kanina. Medyo may amoy na kasi. Bakit ako naman hindi? Hindi ko alam. Pakiabot nga ng bimpo ko. Teka.
Oh. Pinagpapawisan ako ng malamig. Huwag ka na munang pumasok ngayon. Pagpaalam ka na muna. Namumutla ka, oh. Oo. Teka. Ibibili ka ng gamot? Gusto mo? Hindi. Huwag na. Hindi. Ipapahinga ko lang ito. Sige na, umalis ka na. Marami nang mamimili sa palengke. Kailangan mo na magbukas ng tindahan. O siya, sige. Tawagan mo ko kapag hindi mo na kaya, ha? Ano? Ilang araw ka nang nahihilot, nagsusuka. Oo, at hindi lang yon. Palagi rin akong inaantok. Buntis ka! Ano? Ay, ate naman, nawawalan ka ba ng pag-asang magbubuntis ka pa? Kaya mo hindi naisip na posibleng morning sickness yung nararamdaman mo at hindi yan sintomas ng anumang sakit? Oo nga. Palibhasa, nag-usap na kami ni Alvin na hindi na namin gagawing malaking issue ang hindi ko pagbubuntis. Pero ate, alam mo, sigurado ko buntis ka. Ay, sandali ha, dito ka lang. Ibibili kita ng pregnancy test kit. O siya, sige nga, Tessa. Ay, Diyos ko. Para akong biglang kinabahan. Oh, sana hindi mo lang ako binibigyan ng false hope. Maniwala tayo. Maniwala tayong buntis ka nga. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O yan o, sakto yan, 3 kilo. Salamat ho. Oh, Carmina, anong ginagawa mo rito? Alvin! Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Alvin! Teka, anong nangyari? Bakit pinuntahan mo pa ako dito sa tindahan? Tsaka bakit ka umagulgul? Hindi ko na kayang hintayin ka pang umuwi, kaya pinuntahan na kita dito. Ano ang nangyari? Alvin! Dininig na ng Diyos ang panalangin natin. Ano? Buntis ka? Buntis ako! Talaga? Hindi ba yan biro? Hindi! Tingnan mo itong 2 guhit na pula dito sa apiti. Diyos ko, salamat! Salamat! Ay, buntis sa asawa ko! Uy, ano ka ba? Magkakanak na kami! Magkakanak na kami ni Carmina! Oh, heto. Kainin mo itong mga prutas na yan para maging malusog ka. Tapos, dapat huwag ka magpapagod masyado, ha? Ma, ang dami naman ito. Para na ako magtitinda sa dami ng prutas na dala nyo. Uy, hindi naman mabubulok agad ang mga yan, eh. Mabuti na yan. Para palagi kang may kakainin kapag nagutom ka. Ang buntes, lagi yung gutom. Kaya dapat palagi kami dalang pagkain. Salamat po. Kaya lang, isang prutas lang po talaga ang gusto kong kainin ngayon eh. Ha? O, anong prutas? Bibilang kita. Santol po. Santol? Opo. Abay, hindi panahon ng santol ngayon. Hindi ba pwedeng apple na lang? Para paglabas ng apo ko, namumula-mula ang kutis. Hindi, biro lang, Carmina. Pero mag-iingat ka palagi, ha? Opo. Teka, sandali. Ito nga pala. Ma, ano to? Konting halaga lang yan. Pandagdag mo sa gastusin mo. O kaya, kapag bibili ka ng mga damit ng bata, di dagdag mo yan. Huwag na ho. Isipin mo na lang na regalo ko yan sa apo ko. Na ang tagal-tagal nating hinintay. Sabi
Sabi ko naman sa'yo, pare, darating din ang panahon ninyo. Pare, ang saya-saya ko. Para akong lumulutang sa ulap. Sa sobrang saya. Ganito pala ang pakiramdam. Siyempre, lalo na kapag nakita mo na ang anak mo, pare, naku, nakakawala ng pagod. Pero kapag lumalaki na, naku, yun na, masakit na sa ulo. Ganun talaga siguro ang pagiging magulang. Hindi madali pero masaya. Sinabi mo pa. Pero pare, ang saya ko talaga para sa'yo. Salamat pare. Sa wakas, hindi na kami tatanungin ni Carmina sa batch reunion natin kung bakit hindi pa kami nagkakaanak. Mahal, madalas nang humilab ang tiyan mo. Baka pwedeng mag-resign ka na sa trabaho mo. Kaya naman kitang buhayin. Maganda naman ang kita ng pwesto natin sa palengke. Kaya ko pa naman eh. 6 na buwan pa lang naman ang tiyan ko. Oo nga, kaya lang, di ba sabi ng doktor, medyo masela ng pagbubuntis mo. Kapag hindi ko na kaya, nagsasabi na lang ako. Ayoko rin naman kasi nandito lang sa bahay, walang ginagawa. Baka mamaya niyan, mas mahirapan akong manganak. Tingnan mo, tumataba na nga ako. Tapos lumalaki na yung ilong ko. Hindi na ako maganda. Ano ka ba? Ikaw ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Totoo? Oo. Kailan ba naman ako nagsinungaling sa'yo? Sinabi mo yan, ha? Oo. Siya nga pala. Dahil alam na natin ang gender ng anak natin, pwede na tayong mamili ng mga gamit bukas. Ha? Sige, excited na ako. Kumpleto na pala itong mga gamit ng anak niyo, Carmina. Oho, tay. Ate, ako magbibigay ng pangalan sa baby nyo, ha? Bakit naman ikaw? Ikaw ba nanay? Para unique. Mag-iisip ako ng unique na pangalan. May naisip na kaming pangalan niya. Ay? Huwag niyo nga habaan. Huwag masyadong mahaba para hindi mahirapan ang bata kapag nag-aaral na. Baka mamaya, itulad niyo doon sa nauuso ngayong mga pangalan na tatlo-tatlo. Pero ate ha, huwag niyong pangalanan ng pangalan na pang teleserye o kaya yung sa drama sa radyo. Tingnan niyo tayo. Ikaw, Carmina. Ako, Teresa. Si Kuya Alejandro. Ano masama, Teresa? Teresa lang, tay. Maganda nga pangalan mo eh. Parang ang bait-bait na tao. Parang lang, ate. Ano ba ang kailangan mo, Carmina? Tay, kailangan ni ate ng yaya. Kaya kapag nanganak siya, dito ka na muna. Ikaw na muna ang yayo ng pamangkin ko. Bakit ikaw? Kasi Ayaw mo? busy na ako palagi ngayon. At saka, malapit na ako magkaroon ng kotse. Ay, nako. Tessa, mabuti pa maghanap ka na ng mapapangasawa. Hindi iyan kung ano-anong pinagkakaabalahan mo. Mabuti pa, magluto na ako ng hapunan. Dito na kayo kumain bago umuwi. Hanapan mo ng ate mo na yaya ngayon pa lang. Bakit? Ayaw niyo mag-alaga ng apo niyo? Nakita mo nang malabo na ang paningin ko. Elsa! Ate! Bakit? Bakit? Ang tiyan ko! Ang hirap! Ano? Itong buwan pa lang yung tiyan mo! Anak! Nanganganak ka na? Alvin! Nang kumabuti dumating ka na. Ang ate mo, Nasa loob pa. Ini-examine ng doktor. ano ba nangyari? Wala naman. Kasi kanina nagkukwentuhan lang kami ni natatay sa bahay. Pagkatapos sabi niya, magluluto siya ng hapunan. Ayun, bigla na lang sumigaw dahil sumasakit daw yung tiyan. Diyos ko, wala naman sanang mangyaring masama sa kanila ng anak ko. Wala naman sana.
Siguro naman makikinig ka na sa akin ngayon. Kailangan mo nang mag-resign sa trabaho. Sorry, Alvin. Hindi lang ang buhay ng anak natin ang nakataya rito, Carmina, kundi pati ang buhay mo. Naiintindihan mo ba yon? Oo, sorry na nga. Magre-resign na ako. Mas magiging maingat na ako ngayon. Ay, grabe yung kabak ko kahapon. Kung alam mo lang. Kahit ako nga eh. Akala ko, mawawala na si baby. O siya, sige na. Magpahinga ka muna, ha? Alvin! O si mama, naku, lagot. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Basta, Carmina, kapag may sinabi siya, ipasok mo sa kaliwan tenga. Tapos ilabas mo lang sa kanan, ha? Sanay na ako sa kanya. Oh, Carmina! Nakita mo na ang ginawa mo? Sinabi ko naman sa'yo, mag-iingat ka! Ma, Ang tagal-tagal nating hinintay ang batang yan. Kapag hindi mo yan iningatan, Carmina, sinasabi ko sa'yo, mauuwi ko sa bahay itong anak ko. Bahala ka mag-isa rito. Sorry, Ma. Ma, huwag niyo kagalitan si Carmina. Hindi siya pwedeng ma-stress. O, bakit? Nakaka-stress ba yung sinasabi ko? Nagmamalasakit lamang ako sa aking apo. Ma, hindi na mauulit. Magre-resign na nga po ako para hindi na ako... Dapat ganun pa yan eh. Mabuti kung bata ka pa. 30 anyos ka na. Hindi na ganun kadali ang pagdadalang tao. Buhay ang naririyan sa sinapupunan mo, Carmina. Kaya ingatan mo yan. Dahil hindi natin alam kung bibigyan ka pa uli ng Panginoon ng pagkakataong magbuntes pagkatapos nito. Sigurado ka ba, Tessa? Oo, Kuya Alvin. Sigurado ako. Paano trabaho mo? No problem. Kayang-kaya kong gawin ang trabaho ko and at the same time, maging pansamantalang personal assistant ni Ate Carmina. Baka gusto mo namang maging yaya na rin ang anak namin kapag pinanganak na. Over ka naman, Kuya. Biro lang naman. O, isa naman ako matutulog. Doon sa kabilang kwarto, pero maliit lang yon. Okay lang. Ay, salamat, Tessa. Salamat sa pangunawa mo, ha? Wala yun. Alam mo naman na para kaming mag-best friend ni Ate Carmina. Tsaka hindi ko siya pwedeng pabayaan ngayon. Lalo na't kailangan niya ako. Isa pa, para na rin ito sa pamangkin ko. Ang tagal ko yata naghintay ng pamangkin. Si Kuya Alejandro, wala naman yatang planong mag-asawa yun. Kaya mo, pagdodoktorin ko ang anak ko, para kapag tumanda ka, may free check-up ka lifetime. Huh? Magdodoktor siya? Ilan taon na kaya ako niyan? Mga 50. Oh my goodness. Ang tagal ko pa maghihintay ng libreng check-up. Naririnig mo ba si Papa? Magpapakabait ka dyan sa tiyan ni Mama, ha? Huwag ka masyadong malikot para hindi nahihirapan si Mama. Ay, naku. Palagi nga sumisipa-sipa ang baby girl na yan. Baka maging martial artist to kapag lumaki. Ay, ayoko nga. Gusto ko, kasi babae siya, matuto siya mag-ballet. I-enroll ko siya sa ballet school. Tapos, tuturuan ko siyang kumanta. Basta ako, wala akong ibang gusto sa anak natin kundi lumaking malusog, matalino, at tumanda ng hanggang 100 years old. 100 years old? Oo. Gusto ko maging mahabang buhay niya at ma-enjoy niya ang lahat ng mga karanasan niya dito sa mundo. Excited na ako makita siyang ngumiti, maglakad, magsalita. Gusto ko maidokumento lahat ng mga pangyayari sa buhay niya. Mamahalin ko siya ng lubos at poprotektahan. Kahit mahirapan ako, kahit magsakripisyo ko, basta para sa kapakanan niya, gagawin ko. Ma, laki na ng tiyan mo, Carmina. Ay, Ronnie, pasok ka.
Kanina ka pa hinihintay ni Alvin. Ganun ba? Paano? Excited na masyadong ikabit yung crib. Sabi ko nga saka na, kasi 1 buwan pa bago ito lumabas. Alatang first time dad Pero sa susunod na magkaroon kayo ng anak, nako, di na ganyan yan. Ay nako, hindi pa nga nailalabas itong una. Iniisip mo na kaagad yung susunod. O bakit? Huwag mong sabihin hindi nyo nadadagdagan pa. Hindi pa namin naiisip yan sa ngayon. Gusto lang muna namin mag-focus sa isa sa kanya. Sa bagay. O nandun sa kwarto si Alvin. Katukin mo na lang. Okay, sige. Yay! Heto na yung bumili ng kotse. Oh, di ba? Sabi ko naman sa inyo. Oh, see that car? Ay, nako. Ito si Tessa, ang bilis magpatakbo ng sasakyan. Pasaway ka talaga. Kita mo ng pasahero mo si tatay. Ate, 60 lang yung patakbo ko. Si tatay naman masyadong nervyoso. Wala kasing tiwala sa akin eh. Tay, bago pa naman ako kumuha ng sasakyan na yan, meron na akong alam sa pagdadrive. Ay, nako. Kukuha ko ng mainom at para ako nahihilo. Hindi ka lang sanay sa kotse, tay, kasi sanay ka sa tricycle sumasakay. Itong kapatid mo, parang gusto lagi makipagkarera. Uy, tay, huwag ka nagsasalita ng ganyan. Mamaya ihahatid pa kita sa bahay. Ay, nako, Ewan. Sasakay na lang ako sa tricycle o kaya sa jeep. Ito naman kasi, dapat binagalan mo lang. Ay, ate, sa susunod na check-up mo, sa kotse ko na ikaw sasakay. Sa bagay, hindi na ako pwedeng umangkas sa motor ng kuya mo. Ay, oo. Kahit pa naka-ladies seat ka, hindi na advisable ang buntis na sumakay doon. Mas mainam kung sa kotse ka na nakasakay para komportable ka. Ang saya-saya ko para sa'yo. Nagbubunga na ang mga pinaghihirapan mo. Alam mo namang napaka-goal-oriented ko. Hindi ako sumusuko hanggat hindi ko nakukuha yung gusto ko. Sana maging kagaya mo rin ang anak ko. Determinado, madiskarte, at matapang. Hayaan mo, paglabas niya, oorasyonan ko siya para maipasa ko sa kanya ang mga magaganda kong ugali. Sinabi mo yan, ha? Mag-iingat kayo, ha? Tessa, huwag mong bibilisan ang pagdadrive mo. Okay. Nasubukan mo na naman si Tessa no isang araw na magmaneho, di ba? Maingat naman siya mag-drive. Oo nga, pero nagpapaalala lang ako. O ate, dalang. Oo, sige. Teka, mahal, anong gusto mong kainin? Sarado naman ang tindahan, kaya ako na lang ang magluluto ngayon. Nilagang baka? Lagang baka. O sige. O sige na. Baka marami na namang nakapila sa klinik. Bakit mo ako niyayakap? Pakiramdam ko, mamimiss kagad kita. Ngayong nagbuntis ka, pakiramdam ko, mas naging sweet ka. Sana palagi ka na lang buntis. Kung pwede nga lang, ba O sige na. Mag-iingat kayo, ha? Oo. Wag mo akong mamimiss. Ate, okay ka lang dyan? Oo. Parang ang inaantok ako eh. Sige, matulog ka na muna. Gigisingin na lang kita kapag malapit na tayo sa klinik. O sige. Ang ganda ng araw ngayon, ha? Ang linaw ng langit. Tapos, medyo mahangin. Ang sarap sanang mag-road trip. O, edi mag-road trip tayo. Akala ko ba natutulog ka? Narinig kita eh. Tsaka na lang tayo mag-road trip.
kapag hindi ka nabuntis. Tapos isama natin yung pamangkin ko para masaya. Sige. Tessa, aalagaan mo ang pamangkin mo, ha? Gusto ko, ikaw ang maging pangalawang nanay niya. Para kahit wala ako, magiging kampante ako. Kasi alam kong naririyan ka. Akala ko ba hindi ka na uli magtatrabaho? Bakit? Babalik ka ba ulit sa pinagtatrabahuhan mo kapag nakapanganak ka na? Ate, mas maganda kung mag full-time mother ka na lang. Mababantayan mo pa ng maayos yung anak mo. Ay, nakatulog na yata. Oh, ano ba yan? Ang bilis ng sasakyan yun ah. Nagkakarera yata itong nasa likuran. Maluwag ang kalsada. Asaway talaga itong mga driver na to. Buti ko sila lang ang bumambiyahe. Oh, bakit parang pagewang-gewang itong sasakyan sa likod? Ay, bibilisan ko magpatakbo. Ay, parang babangga sa amin ang sasakyan! Oh, Diyos ko. Ligtas mo maging ako. Alvin, Tay, si Carmina. ano nangyari? Nabangga sila ng SUV, tay. Ang sabi ng pulis, lasing yung driver. Sus, Diyos. Sabi ng doktor, critical si Carmina. Uy, yung apo ko, Hindi ko alam, tay. si Tessa. Inooperahan. Pero hindi ganong malalang tama niya dahil nasa unahan siya. Galing sa likod yung SUV na bumangga sa kanila. Oh, Diyos ko. Bakit nangyari ito sa mga anak ko? Sino po ang asawa ng pasyente? Ako po, Doc. Ako po. Sir? Tatapatin ko na kayo. Kritikal po ang lagay ng bagina. At ginagawa namin ang lahat para kapwa sila mailigtas. Kung sakaling dumating ang sitwasyon na isa lang sa kanila ang aming maililigtas, kailangan ninyong mapili kung sino ang nais niyong maisalba. Ano ho? Nagsusumamo ako sa inyong harapan ngayon. Ikaw higit kanino man ang nakakaalam ng mga sakripisyo namin ni Carmina bilang mag-asawa at ngayon bilang mga magulang. Ni sa hinagap, hindi ko inakalang maharap ako sa ganitong sitwasyon. Diyos ko, pareho ko silang itinatangi. Pareho ko silang pinaahalagahan. Bakit? Bakit kailangan kong mamili? Alam mong hindi mabubuo ang aking pamilya kung may isang mawawala sa kanila. Kaya nakikiusap ako. Kailangan ko ng milagro mo ngayon, Panginoon. Hindi ko makakaya kung may isa sa kanilang mawawala. Hindi ko makakaya. Anak, alam ko mahirap. Pero
Pero natitiyak mo tama ang ginawa mong desisyon. Gustuhin man nating mabuhay silang pareho. Pero hindi maaari. Sa kalagayan nila ngayon, kung hindi ka mamimili, pareho silang mawawala. Ma, ang tagal kong hinintay na magkaanak kami ni Carmina. Ngayong ibinigay na siya sa amin ng Diyos. Bakit naman ganito, Ma? Bakit may kailangan siyang bawiing isa sa kanila? Ang sakit-sakit. Parang dinudurog ang puso ko. Ang sakit-sakit. Salamat sa Diyos at nagkamali ka na. Tapos na ang operasyon sa iyo. Buti na lang nagawa ng paraan ng mga doktor. Kung hindi, muntik nang maputo ng braso mo. Si ate, kumusta na siya? Tessa, Nung nabangga kami, bago ako nawala ng malay, kitang-kita ko si Ate Carmina. Punong-puno ng dugo. magpalakas ka muna, anak. Tay, kumusta na lagayin ni Ate at ang pamangkin ko? Wala na ang ate mo. Ano? Nakikiramay ako, pare. Salamat, pare. Kumusta ang anak mo? Kulang pa siya sa buwan. Kaya nasa incubator pa rin hanggang ngayon. Ikinalulungkot ko talaga nangyari sa'yo. Ate! Hindi ba si Tessa yan? Kasama rin siya sa na-aksidente? Oo. Ate! Bakit ikaw ay nandyan? Sana ako na lang. Sana ako na lang. I'm sorry, ate. Patawarin mo ako. Tessa, Kuya Alvin, sorry. Hindi ko alam na mangyayari ito. Kung alam ko lang, hindi ko na sana siya pinasakay sa kotse ng araw na yun. Kuya, patawarin mo ko. Kasalanan ko nangyari. wala kang kasalanan, Tessa. Nakakulong na to. Ang totoong may kasalanan ang lahat. Sana ako na lang namatay. Sana ako na lang. Tessa, huwag ka magsalita ng ganyan. Paano na pamangkin ko? Paano na siya? Ngayon wala na si ate. Alvin, eto na ang anak mo. Anak, Malusog na batang anak mo. Alvin, magpakatatag ka para sa anak mo. sinusubukan ko naman, Ma. Sinusubukan ko.
Pero hirap na hirap pa rin ako. Hanggang ngayon. Ilang linggo nang nailibing si Carmina. Pero hanggang ngayon pakiramdam ko hindi totoo ang mga nangyayari. Pakiramdam ko isa lang itong masamang panaginip. Lilipas din na lahat ng ito. Lilipas din ito, anak. Tahan na, anak. Tahan na. Karga-karga ka naman ni Papa, oh. Bakit ka ba umiiyak? Ha? Ay. Pasensya ka na, Tessa. Nagising ka ba sa pag-iyak ni Hope? Hindi naman ako natutulog. May ginagawa ako. Okay na. Oh, baby Hope. Oh, nagugutom ka na? Ako niya paabot naman ng dede. Ito. Oh, dede ka muna. Tama na. Gutom na pala. Pinadede ko pa lang kasi siya eh. Every 2 hours, kailangan daw dumedi ng baby. Buti ka pa, alam mo. Sinearch ko lang sa internet. Hindi yan inaabot ng isip. Ayos lang. Kapag nandito ako lang mag-aalaga sa kanya. Kapag naman naalis ako, andyan naman si tatay. Kaya naman niyang alagaan si Baby Hope. Salamat, Tessa. Ngayon ko lang na-realize. Kaya pala nung nasa sasakyan pa kami ni ate, nung araw ng aksidente, sabi niya sa akin, alagaan ko ang anak niya kapag wala siya. Ako daw dapat ang maging second mother ni Hope. Kaya pala, mawawala siya. Alam mo bang pinakamasakit para sa akin, Tessa? Yung katotohanan nawala sa akin si Carmina. Na hindi man lang kami nakapagpaalam sa isa't isa. Na hindi ko man lang nahawakan ng kamay niya sa uling sandali ng kanyang buhay. Bigla siyang nawala. Bigla siyang naglaho sa mundo ko. At ang masalimuot pa, akong gumawa ng desisyong yun. Sabi mo nga sa akin dati, hindi ko kasalanan na naaksidente kami. Ganon din naman sa'yo, kuya. Ginawa mo ang desisyong yun. Hindi dahil sa gusto mo, kundi dahil kailangan. Tawan-tawa ka sa akin na po, ha? Kung alam mo lang na sumasakit na ang likod ko kahahabol sa'yo, ang likot-likot mo na. Tay, Oh, baka sabihin sa'yo ni Hope, yan ang gusto mo, di ba? oo nga. Nung wala pa siya, naiinip tayo. Ngayong andito napapagod na tayo. Lalo na kapag umidad na yan ng 3 years old, Tay. Ay, naku, sinabi mo Siya pa. nga po pala, Oh. first birthday ni Hope sa susunod na linggo. At death anniversary naman ni Carmina. Ang pagsilang ni Hope ay sa namang kamatayan ni Carmina. Kaya tamang-tama sa kanyang pangalang Hope. Tama ka, Tay. Kaya nga Hope ang pinili kong pangalan niya eh. Dahil gusto kong maging paalala siya sa atin na palaging may pag-asa. Kahit sa gitna ng pagdurusa, palaging may sinisilang na pag-asa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
yun. Yay! Happy birthday, anak. Hope. Thanks, Papa. Thanks, Mommy Tessa. Thanks, Lolo and Lola. Ninong Ronnie. Etong regalo ko sa'yo. Ay, thank you, Ninong. Ay, ako'y walang regalo, ha? Maliban sa aking presensya na palagi akong alalay mo habang buhay ako. Of course. Hindi kumpletong araw ko kung hindi kita nakikita, Lolo. Ay, ako, hindi maaaring walang regalo. Tingnan mo na lamang mamaya sa kwarto mo, Apo. Wow! Excited na ako, Lola! Oh, 15 years old ka na. Pinaalala mo sa amin, tumatanda na kami. Oo nga. Kung pwede nga sanang patigilin natin ang oras para huwag ka munang lumaki. Papa, gusto ko na mag-college. Gusto ko na mag-aral ng medicine at maging isang OB-gynecologist. Talaga? Yan ang pangarap mo? Yes, Ninong. Gusto ko maging kagaya ng doktor na nagligtas sa akin. Kahit hindi niya nagawang iligtas si Mama. Pero at least, may isa sa aming naiwan kay Papa. Di ba, Pa? Napakatalino mo talagang bata ka. Hope. You are the hope of this family. Sana palagi ka lang malusog, masaya, at punong-puno ng pag-asa. Kumusta ka na, Carmina? 15 years ka nang wala. Pero araw-araw pa rin kitang namimiss. Natatandaan ko pa muling sinabi mo noon, sana hindi kita mamiss. Pero hindi. Walang araw na hindi ako nangungulila sa'yo. Kung narito ka sana, kung narito ka lang sana. Papa? Anak, hindi ka pa pala natutulog. Pa, gusto ko lang magpasalamat sa lahat. Hindi mo kailangan magpasalamat, anak kita, at obligasyon kong tiyaking mapapabuting buhay mo. May sasabihin din po sana ako sa inyo. Ano yun? Pa, 15 years na wala si Mama. Ayaw mo bang mag-asawa ulit? Ano? Mag-asawa? Ako mag-aasawang muli? Opo. Ayaw ko kasi maiwan kang mag-isa. Gaya ni Lolo. Gusto ko may kasama ka kapag lumaki na ako at wala na ako sa poder mo. Kaya, Anak, ayaw mo ba kay Mami Tessa? ha? Kasi kung ako ang papipiliin, siya ang gusto kong mapangasawa mo. Alam mo pare, nagulat ako sa sinabi niyang yun. Pero ni minsan ba, hindi mo kinonsidera si Tessa? Ha? Pare, mula nang mawala si Carmina, siya na tumayong ina ni Hope. Siya ang nag-alaga. At sa'yo na rin. Para na nga kayong isang pamilya. Saka, hindi pa rin siya nag-aasawa. Pare, Wala naman sigurong masama, pare. Mabuting babae naman si Tessa. pero si Carmina pa rin ang nasa puso ko. Eh di subukan mo nang buksan ang puso mo sa iba. Siguro para na ito para makalimutan mo na si Carmina. Pare, patay na siya. May mga taong ibinibigay sa atin sa loob ng konting panahon. Hindi mainam na itali natin ang ating mga sarili sa mga taong matagal nang natapos ang papel sa buhay natin. Sumasakit na naman ang ulo ko. Uminom na ako ng pain reliever pero di pa rin nawawala. Sakit! Si Mami Tessa, hindi niya pwedeng mahalat ang may dinaramdam ko. Teka, pupunasan ko pawis ko. Mami Tessa? Oh, sasama ka ba? Mamamalengke ako. Hindi po. May ginagawa po kasi ako eh. Ah, okay. Ako na lang, Tessa. Ha?
O sige na, Mami. Kayo na lang ni Papa. Teka, bakit nakakulot ang noo mo? Po? Meron ka bang dinaramdam? Oh, wala po. Sure Wala. ka, ha? Opo. Oh, sige, maiwan ka muna namin. Ay, tawagin mo yung lolo mo doon sa labas, ha? Kapag masyado ng mataas ang sikat ng araw, nawiwili yun sa pag-garden, eh. Opo. Okay? Opo. Ang sakit! Tessa? Si Hope, inirereto pa sa akin. Ikaw rin, nirereto ka rin niya sa akin. Ah, talaga? Oo. Ang sabi niya, tutal, magkasama naman daw tayo palagi at pareho naman tayong walang asawa. Bakit hindi na lang tayong dalawa raw yung magpakasal? Pambihirang bata yun, oo. 15 years old pa lang, kung ano-ano nang naiisip. Sa tingin mo, Sa tingin ko? Ano, Kuya Alvin? baka pwede naman nating subukan. Kung pwede. Ha? Naalala kong sabi mo noon, magkapareho tayo ng wavelength. Magkasundo rin tayo sa halos lahat ng bagay. Isa pa, ikaw na rin ang nakilalang ina ni Hope. Sa tingin ko, hindi naman tayo mahirapang pag-aralang mahalin ang isa't isa. Sa harap ng mga taong ito ngayon, isinusumpa ko, Teresa, na mamahalin kita mula ngayon at sa habang panahon. Ako man, Alvin. Yes! Finally! Lolo, Lola, one small happy family na kami. Sa inabahaba man daw ng prosesyon, nakarating din sa tamang patutunguhan ng Mami Tess at Papa mo. Opo. Hope? Hope? Bakit? Lola, parang hinihilo ko. Ha? Hope, anak, dito ka na. Magpapapicture tayong tatlo. Hoy! Hope! Tumor? May tumor ang anak ko? Kailangan siyang maoperahan agad. Paano magkakaroon ng tumor ang isang 15 anyos na dalagita? Tessa, paliwanag mo sa akin. Bakit? Ewan ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kumain ka ng marami. Kasi marami ka na namang pinagdaraanan ngayon. Oh, anak. Oh. Sorry, Mami. Bakit ka nagsusorry? Marami na naman yung damit ko. Bibihisan mo na naman ako. Okay lang yun. Sandali. Kukuha ko ng damit mo, ha? Mami, gagaling pa ba ako? Oo naman. Gagaling ka. 6 na buwan na ako dito sa ospital. Kahit na matagalan ka pa rito, basta gumaling ka, walang kaso yun. Gagawin namin ang papa mo ang lahat para gumaling ka lang. Pero napapagod na kayo dahil sa akin. Hindi ako napapagod. At hindi ako mapapagod. Aalagaan kita hanggang sa gumaling ka. At hanggang maging isang doktor ka. Kasi sabi ng papa mo noon, kapag naging doktor ka na, meron akong lifetime free check-up sa'yo. Yan. Ganyan nga. Ngumiti ka. Gusto ko palagi kang nakangiti. Sige. Lalaban ako para kapag tumanda ka, Mami, may mag-aalaga sa'yo. Gaya ng pag-aalaga mo sa akin.
Anong sabi ng doktor? Nagmetastasize na ang cancer ni Hope. Kumalat na ang cancer cells niya sa buong katawan. May tama na rin ang kanyang baga. Anong ibig mo sabihin? Tessa? Mawawala sa atin si Hope. Hindi maaari. Nakaligtas siya sa aksidente noon. Kaya nga siyang pinili ko dahil mas mataas ang chance siyang mabuhay ng maayos. Kaya 15 years na siyang nabubuhay ng masiglat malusog mula ng aksidente yun. Bakit ngayon? Bakit ngayon sasabihin nilang mawawala siya? Hindi ako papayag at hindi ako naniniwala. Mabubuhay si Hope. Kahit ilipat pa natin siya ng ospital, kahit maubos ang mga ari-arian natin, gagawin ko para lang gumaling siya. Apo, kumusta ka? Lolo, I miss you. Miss na rin kita, Apo. Ako ba? Hindi mo ako nami-miss? Siyempre, namimiss din, Lola. Buti na lang. Iniwi ka na rito sa bahay. Kung hindi ka namin mabibisita. Alam mo naman, uugod-ugod na kami ng lolo mo. Lagi kayong iinom ng gamot nyo, ha? Huwag niyong kalilimutan. Lalo ka na, Lola. Oo. Kami pa talagang inalala mo. Lolo. Pagod na ako. Pwede bang sabihin mo kay Papa? Gusto ko na magpahinga. Uy, sige na. Magpahinga ka na, Apo. Babantayan ka namin ng lola mo. Kwentuhan mo ko, Lolo. Tungkol kay Mama. Kwento mo sa akin. Nung gaya ko pa lang siya. Sige, Apo. Ikwentuhan kita. Bakit ba hindi ka pa nag-iimpake? Kailangan nating madala si Hope doon sa sinasabi ni Ronnie na espesyalista. Alvin, tama na. Ano? Tumigil na tayo. Nakikiusap ako. Isuko na natin ang laban na ito. Narinig mo bang sinasabi mo, Tessa? Maawa ka kay Hope. Halos linggo-linggo natin siyang binabiyahe kung saan-saan. Tanggapin mo na. Wala nang pag-asang gumaling pa siya. Nasasabi mo yan dahil hindi mo siya tunay na anak. Hindi ikaw ang nagluwal sa kanya. Hindi ikaw ang tunay ng ina. Kahit hindi ako nagluwal sa kanya, alam ko ang nararamdaman niya. Hindi paggaling ang kailangan niya, kundi pahinga, Alvin. Pagod na rin siya lumaban. Ibigay na natin ang kailangan niya. Huwag kang makasarili. Ayaw mo siyang bitiwan dahil alam mong madudurog na naman ang puso mo sa pagkawala niya. Pero wala tayong magagawa. Hanggang dito na lang ang kanyang buhay. Papa, Mami Tess. Magpahinga ka na. Magpahinga ka na. Hope, narito kami ng iyong papa. Sa harap ng iyong puntod. Kumusta ka na?
magkasama na kayo ni Ate Carmina. Sana masaya kayong pareho kung nasan man kayo ngayon. 1 buwan mula nung wala si Hope, pero hanggang ngayon pakiramdam ko kasama lang natin siya. Kung nabubuhay siya ngayon, siguro maingay lagi sa bahay. Huwag ka mag-alala. 9 na buwan mula ngayon, may mag-iingay na naman sa bahay. Ha? Anong ibig mo sabihin? Noong una hindi ako makapaniwala dahil 40 years old na ako. Oh, Pero siguro naawa sa atin ng Panginoon. Tessa, Buntis ako. talaga? Binigyan ulit tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magsimulang muli. Oh, Diyos ko, salamat. Nawala man si Hope, pero nananatili ang pag-asa ng Panginoon sa atin.